Ang bisita iglesia nagaganap sa Huwebes Santo pagkatapos ng misa ng huling hapunan. Sa kustumbre natin, pagkatapos nung misa ng Huwebes Santo ng gabi o hapon na ginugunita ang huling hapunan ni Jesus, yung Blessed Sacrament ay pinuprosesyon sa loob ng simbahan at nililipat sa tinatawag na Altar of Repose. At ang nagbibisita iglesia, pumupunta doon para manalangin. Pagkatapos ng pagdiriwang na yon, no, ay the Blessed Sacrament is reposed. At nagsisimula ang marami sa ating mga Pilipino, okay, at hindi lang tayo mga Pilipino, may iba pang mga lahi ang may ganitong kaugalian. They visit churches, no? Nagbibisita sa ilang mga simbahan. Kadalasan 7. Alam niyo, makikita natin ito bilang isang reenactment, no, ng realidad ng ating pagka-Kristiyano bilang isang pilgrim people. At nais nating tumuloy, no, matapos yung pilgrimage na yon sa lugar ng Panginoon. No? Sa lugar kung saan natin makakatagpo ang Panginoon in a very special way. Sa isang katangi-tanging paraan. Yan ang isa sa mahalagang bahagi ng bisita iglesia. Huwebes Santo, samahan si Jesus. Samahan si Jesus na kinabukasan ay haharap sa kanyang pagdurusa. Sabi nila, mga simbahan natin, lalo na dito sa Ilocos, yan ay itinayo sa mga lugar na ibinibilang ng aming mga ninuno na parang sagrado, kung saan inililibing ng mga sinaunang Ilocano, mga aming mga ninuno, yung kanilang mga mahal sa buhay. Kaya sabi nila, nung dumating daw yung mga fraile, karamihan sa mga simbahan na ito itinayo sa puok kung saan nandun yung mga labi, dahil ito ay banal. It was a kind of missionary strategy para madaling ituro sa mga unang Filipino, lalo na yung mga sinauna, yung hindi pa nakaengkwentro ng tungkol sa Ebanghelyo, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging sagrado, isang puok kung saan kailangan mong lagyan ng pagpapahalaga, kasi sa puok na yan ay may isang napakahalagang bagay, napakahalagang tao, napakahalagang nilalang o kaya isang being na malapit sa puso mo at nagbibigay ng buhay at inspirasyon sa buhay mo. Ang parokya ng Paway ay isa sa mga pinakaunang parokya dito sa Ilocos Norte. Actually, ito po ay itinatag noong 1598. Pero yung simbahan, hindi niya kasing edad ng parokya. Kasi may mga naunang simbahan bago yung simbahan na atin nakikita ngayon. Sa mga records at saka pagsasaliksik ng mga researchers, sinasabi nilang yung construction na ito, yung simbahan na atin nakikita, ay nagsimula noong mga 1700s.
Ang salitang colonial church architecture ay ginagamit natin upang tukuyin ang mga gusali, hindi lamang po simbahan, kasama po rin dyan mga bahay, kasama po dyan mga fortifikasyon, kasama rin dyan daan, tulay, etc. na ginawa nung tayo nasa sakupan ng mga Kastila. Yun ang parte na sasabi natin yung time frame o yung panahon. So from 1565 hanggang 1898, dyan natin ginagamit ang salitang colonial architecture. Ang buong konsepto ng simbahang kolonyal ay isang lugar upang magsama ang taong bayan, magsama ang sambayanan, at doon sila magdiwang ng linggo o anumang piyesta. Earthquake prone tayo dito sa Ilocos. Kaya yung mga simbahan natin, para naman hindi sila masira, at alam yan ng mga fraile noong unang panahon, yung mga simbahan na ito, nilagyan nila ng mga malalaking haligi dito sa sides ng ating mga simbahan. Ang tawag natin yan sa Ingles, mga buttress. Ang parang dahilan kaya nandyan sila ay para lagyan ng suporta ang mga walls para hindi sila babagsak sa panahon ng lindol o panahon ng anumang maaring makasira sa kanila. Ang mga simbahan dito sa Ilocos ay napakakapal ng kanilang mga walls, no? Kaya ganito, maliban sa ito ay puok sambahan, lugar sambahan, ito rin ay lugar kung saan dinadala ang buong bayan sa panahon ng pagkaligalig. Ano ibig sabihin ng ikaw World Heritage Site? Ibig sabihin the UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, nire-recognize na yung structure sa ay treasure of humanity. Hindi lang ito para sa Pilipino, para doon sa buong mundo. What does it take para mapunta ka doon sa yun? Una muna, talagang heritage site, hindi ka peke. Kailangan may uniqueness. Kaya halimbawa napili yung paway kasi pag tingnan mo, iba talaga ang kanyang form. Sabi nila, mas mukha siyang Asian. No? Ang iba, even compared paway, parang outline niya parang Borobudur daw sa Indonesia. Tapos ang most important thing, na pag na-declare siya na World Heritage Site, the local people, alam nilang value niyan at mayroon silang paraan para protektahin ang site na yon. At yan, yung makikita nating mga elemento sa simbahan, ay hindi lang po siya dekorasyon. Yung mga bagay na yan ay meron silang catechetical purpose. Pwede nating gamitin yan parang isang behikulo, isang medium, para ipakilala rin yung ating pananampalataya. For example, bakit yung simbahan ay parang may tusok sa tuktok? Kasi tinuturo niya na nasa taas ang Diyos. Bakit yung baptistry ay nandun sa malapit ng main door para ipahiwatig na bago tayo maging kasapi ng simbahan, bago tayo maging parte ng katawan ni Kristo, ng simbahan na yan, ay kailangan nating dumaan sa sakramento ng binyag. Kasi alam natin, ang pagiging binyagan natin, yan ang nagtatawag sa atin para maging mabuting tao. Doon sa simbahan naman ng Paway, isa sa pinakalumang simbahan sa Pilipinas at matatag na kung ano-anong dumaraan na lindol, bagyo at mga sigalot, pero nakatayo pa rin. At ang patron ay si San Agustin. Si San Agustin na naghanap ng matagal na panahon sa katotohanan hanggang matuklasan niya na ang katotohanan ay hindi isang kaisipan, kundi isang persona, si Jesus. Sa diwa ng Visita Iglesia, ang paanyaya ni Jesus, samahan ninyo ako. Ito, si San Agustin naghanap kay Jesus. Tayo hinahanap ni Jesus. Sana magtagpo ang dalawang naghahanapan. At kapag nagkatagpo, katulad na simbahan ng Paway, kayo ay magiging matatag.
dito sa Bacolor. Ito ay siguro ikalimang pinakamatandang parokya at ang aming simbahan ay kahit ito ay lubog na ng kalahati, ito ay labis na pinapahalagan bilang isang heritage church o pamanang simbahan. Palagi kong sinasabi, iniingatan natin itong mga pamanang simbahan, hindi lang dahil nagsisimba tayo dyan, kundi dahil pamana siya. Diyan bininyagan, diyan kinasal, diyan kinumpil, diyan marahil hinimlay ang bangkay ng iyong lolo, ng iyong magulang, ng iyong lolo sa tuhod, ng iyong kanununuan. Ibig sabihin, ang simbahang pamana ay hindi lamang pamana ng iyong pananampalataya. Ito'y pamana ng iyong lahi. Kung titingnan mo itong simbahan na ito, ang tingin ko rito ay dalawang aspeto. Unang-una, ito ay isang pamana. At ikalawang aspeto ay ito ay pagpapakita ng natatanging katangian ng mga mamamayan dito. Kasama na ang kanilang mga ninuno na sa harap ng lindol, taggutom, sunog, revolusyon, digmaan, kaguluhan, pagputok ng bulkan, mga delubyo, at iba pang mga pagsubok ng kalikasan at mga pangyayaring gawa ng tao ay sinasalamin nito ang kanilang matibay na pananampalataya sa may kapal, tibay ng loob, at ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan bilang isang komunidad ng mamamayan at bilang isang bayang pinili ng Diyos. Ito po ang original picture ng simbahan nung hindi pa siya nalalahar. Kung saan po tayo pumasok ay mga bintana na lamang. Siyam na taon ako nung pumutok po ang pinatubo. We're taking a nap ng lolo ko. Kala namin may nambabato sa bubungan. Ayun pala, umuulan ng bato. Lumabas kami. Ay, sabi ko, umuulan pala ng bato. Yung bato gaganyan kalaki, parang jolen. Tapos mamaya, nagdilim na, umulan na ng abo. Ang kahalagan po ng simbahang ito, ang simbahan ng San Guillermo, nagsilbi po itong sandigan ng mga tao nung during Dalahar. Kasi po, ang bell ng simbahan, ang uling udyat na dapat nasa bubungan ka na. Isa sa mga malaking kasiraan o pagkasira, nagdulot ng pagkasira sa simbahang ito ay ang kalaminad na dulot ng pagputok ng Bulkang Pinatubo. Pinakahuli at pinakamalaking na idulot na kapinsalaan sa simbahan at maging sa lalawigan ay ang malaking delubyo ng lahar noong Oktubre 1995, kung saan itong bayang ito ay nabura sa mapa. Katunayan, napakatas ng simbahang ito. Kung kaya titignan nyo ngayon, ang pasukan o ginagamit na Puerta Mayor ay napaka-sikip na disproportionate o para bang hindi akma sa laki ng simbahan. Napakadaling paliwanag dahil hindi yan pinto, hindi yan Puerta Mayor. Yan ay bintana, dapat sana, ng ikalawang palapag na bahagi ng simbahan kung saan matatagpuan ang koro. Ang lahar po from 1991 to 1995.
So nung una, nagkalabok siya sa loob. Yung parang residue lang nung mud, inalis muna po yun. Pwede pa siya. Tapos in-evacuate na yung mga puon, yung mga upuan. Yung pangalawa, medyo hindi na po pwede siya sa loob. Lalo na nung panghuli. Sinubukan po nilang idig yan, kaya lang nagka-crack yung mga pader. Kaya nag-decide sila na maglagyan ng mga reinforcement sa loob at saka sa labas, sa taas ang simbahan para lalong maging matibay. Napakabait ng Panginoon naman. Dahil kahit natabunan ito, bumalik ang ibang mga mamamayan at para bang naging atraksyon. Ay ang tawag sa kanya ngayon the half-sunken or the sunken church of San Guillermo. Nakalubog na simbahan, nakalubog sa lahar na simbahan ng San Guillermo. Ang museo nitong simbahan, kung hindi ako magkakamali, ay itinatag noong bandang taong 2010 o 2011. Itinayo nila ito dahil naramdaman daw nila na naghahanap ang mga tao na nagpupunta rito ng parabang kaugnayan sa makulay na nakalipas ng kasaysayan. Hindi lamang kasaysayang pambayan, kung hindi kasaysayan ng pananampalataya dito sa bayan ng Bacolod. Ang mga puon na ginagamit o inilalabas kapag mahal na araw ay naririto ngayon. Ang pinakamatanda rito ay yung matandang imahen ng Santo Sepulcro na ayon sa tala ng kasaysayan ay lubhang mapaghimala. Nandito na rin yung halos 200 taong tanda na imahen ng Nazareno. Ito'y nagsasalaysay, hindi lamang ng kwento ng pananampalataya, tibay ng loob, at katatagan ng loob, no? Sa harap ng pagsubok. Kung hindi, ito rin ay magpapakita ng kung paano nabuo ang isang komunidad at kung paano ito nabubuhay ngayon at kung paano nito balak harapin ang mga darating na panahon. Sa simbahan ni San Guillermo na natabunan ng lahar, no, at ng abo nung pumutok ang pinatubo, no? So parang tinabunan, parang inilibing, no? Ito na naman ang paanyaya ni Jesus bago siya ipako sa krus. Samahan ninyo ako, no? Samahan na si Jesus mismo ay inilibing. Si Jesus mismo, pagkatapos ng kanyang kamatayan sa krus, ay inilibing. Pero siya ay muling nabuhay. Ang sasama kay Jesus hanggang doon sa libingan ay may lakas na bumangon, bagong buhay. At sana ang bisita iglesia sa simbahan na yon ay magpakita na ang pagsama kay Jesus ay hindi nauuwi lamang sa pagkabaon, kundi sa pagbangon at sa bagong buhay. Diyan tayo dinadala ng pagsama kay Jesus. Volcanic lightning shoots up into huge ash clouds charged with static electricity. Plumes of thick, dark clouds of ash at more than 10 kilometers high from Taal's crater, almost non-stop. On March 26, 2022, at 7:06 a.m. local time, the Taal volcano south of Manila in the Philippines produced an unexpected explosive eruption. Three years ago, nung sumabog ang bulkan, ay parang normal pa dito kasi ang daming kasal. Ang January yon. So, ang bulkan Taal naman ay naroon sa may lawa na kung saan medyo malayo-layo na ngayon dito. Pero kitang-kita yung usok, kitang-kita yung dilim ng paligid,
At nung nagsunod-sunod na po yung mga pagsabog ng bulkan, lalo tigit ng hapon at ng gabi. So, ang daming mga alikabok, yung mga tinatawag na ash falls. So, ang dami hong naapektuhan. Parang pelikula, talagang takbuhan ng mga tao. Sa sobrang lakas ng pagsabog ng bulkan at lindol, itong nagkaroon ng mga crack, itong ilang parts po ng Taal Basilica. Pero sobrang tibay talaga ho ng structure mong ito. Ang galing ni Lord kasi wala namang nasaktan at kahit nagpapanik ang mga tao, dire-diretso naman yung pakikiisa nila na gabi, madaling araw, talagang halos traffic, zero visibility. Sabi nga ay sanay na ang mga taga-Taal kahit sumabog ang bulkan, nananatiling matatag. Ang simbahan pong ito ay very historical. We are celebrating 450 years as Taal Town and as Taal Parish. Nung una po, ang community ay nakita diyan sa may Balangon, sa may malapit sa Pansipit River, na kung saan naroon naninirahan ang mga taga rito. Nung dumating mga Kastila, dinala ang community doon sa may lawa ng Taal, na noon ang tawag ay Bonbon Lake, na ngayon ay San Nicolas. At ito yung ang maliit munang simbahan sa ipinangalan sa sikat na sikat noong santo, si San Martin ng Tours. Pag ako po'y nakakakita ng mga alam kong hindi taga rito, kailangan ng may mga tanong sila na kailangan nilang gusto ng sagot or kailangan nila ng sagot, ako po ay nagpe-presenta, nilalapitan ko po sila kung sila po ay may mga kailangan. Papaliwanag ko sa kanila na hindi ho ito ang Taal. This is not the original place of Taal. Ano po? Then ipapaliwanag ko rin po sa kanila na kaya po kami napapunta dito, dumanas po kami ng matinding trahedya. Pagsabog ng bulkan noong 1754, sobrang lakas po, sobrang lakas. At ang bayan, lahat ng mga bayan ng Lipa, Sala, ng Bawan, ng Taal, ito ay natabunan. Lumipat ang mga tao, ang bayan at ang mga bahay nawasak. Dito ho dinala sa ating kinatayuan. Nagsimula muna sa maliit na simbahan at ito yung perfect place. Bakit? Matibay. Walang fissures. Pag narito ka sa simbahan ng Taal, kita mo ang kalawakan ng baybayin at kitang-kita mo agad ang dagat, ang tawag nun ay Balayan Bay. So inalayo talaga. Inalayo sa Taal Volcano. Kung akong tatanungin nyo, tatlong antas, no, ng layunin, no, ng purpose na pinaglilingkuran, no, nitong mga liturgical forms of liturgical art. Ang una, they entertain. Yeah, they delight. Natutuwa ka pag tinitingnan mo sila. Yung mga kulay, yung mga hugis, yung areglo ng iba't ibang mga bagay. No? So, yun. To delight the spirit, to delight the senses. Pangalawa na sinasabi ko, no, yung meron din silang pedagogical value. They aid, no, they serve the evangelizing mission of the church. Catechesis in particular. At ang may tuturing kong pinakamataas na antas ay yung, alam nyo, yung mga works of art na yan, pati na yung design ng mga simbahan, yung iba't ibang works of art na nakikita natin that adorn the churches, no? They are in themselves a proclamation of faith, no? Pagpapahayag ng ating pinananampalatayaan. Ito talagang pinakamalaki. The largest church in Asia. And ang kagandahan nito, sa una pa lamang, very massive. Ang laki, ang taas. At ang structure nito
ay ang ganda kasi walang syempre ang mga adobe, wala pong bakal yan, walang semento, pinagpatong-patong po ito. Napakahalaga ang preservation, conservation, at the same time, yung pagpapaganda at pagpapalinis nito. Kasi lalong dumadami ang pumupunta rito. Sa bawat bisita iglesia naman, ay hindi mawawala ang Taal Basilica na sila'y pupunta dito. Ang sabi nga, ang bisita iglesia ay pakikipagtagpo ng Diyos sa atin. Kaya nga bisita pagdalaw. So, hindi lang para magpa-picture, hindi lang para makarating sa isang simbahan, kung hindi, kung pag gusto na talaga nating makatagpo si Lord, unang-una dapat tayo nasa state of grace. Yung pagpunta nyo sa isang simbahan, na parang kapang ikaw ay nagdadala rin at nagpapasa ng krus. Na ikaw ay naramdaman mong naroon ka sa Kalbaryo. Na ikaw ay nagdadasal at nangungumpisal. Nahabag si Jesus at hindi po siya sabay ang wika. Ibig ko, gumaling ka. Itong pagbisita iglesia sa 7 o kaya sa iba pang numero ng simbahan, ito ay umangkop sa palagay ko sa ating kultura, sa ating pagiging Pilipino. Dahil una, tayo mga Pilipino ay may kababaang loob na humingi ng tawad. At gusto natin ang paghingi ng tawad ay nararamdaman, no? Parang tumitiim sa buto, sa laman. At yung maglalakbay ka, maglalakad ka, no? May halong sakripisyo na nararamdaman ng pagod ng katawan. Nung ikaw ay magugutom, no? Palagay ko, ito ay tumugma doon sa pangangailangan ng paghingi ng tawad at sa ating kultura at sa ating kaugalian. Ang mga Heswita ang nagpatayo ng simbahang ito. Sila nagtatag nito noong 1633. Sa ngayon, ang Antipolo ay hawak na ng diocesan. Ito'y dating bahagi ito ng Archdiocese of Manila at noong 1983, ginawa itong diocese. Kaya itong Antipolo Church ay naging katedral ng Diocese ng Antipolo. At the same time, ito rin ay naging national shrine noong 1954. Ito ang kauna-unahang national shrine sa Pilipinas at saka sa Southeast Asia. Kaya ngayon itong simbahan ng Antipolo ay Antipolo Cathedral, Immaculate Conception Parish, at National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. 3-in-1 itong simbahan na ito. Kung diyan naman ako magbibisita iglesia sa simbahan ng Antipolo, sa Birhen ng Kapayapaan at Matiwasay na Paglalakbay, ang aking siguro magiging dasal o tugon doon kay Jesus na nagsasabing, samahan niyo ako, ay yung pagpapakasakit ni Jesus ay isang paglalakbay, yung pagpapasa ng krus. At alam naman natin na hindi siya nagpasa na nag-iisa. Bagamat tinulugan siya ng mga iba niyang alagad, ang mahal na ina, na bilang ina, ay nakilakbay sa kanya. Napakaganda na ng Birhen ng Antipolo sapagkat ito ay dumating sa Pilipinas noong 1626, dala ni Governor General Niño de Tapora mula sa Acapulco, Mexico. Paborito siya ng mga Governor General at ng mga obispo ng arsobispo din noong araw. Kaya sinasama siya sa kanilang paglalakbay. Kaya nga naibigay sa mahal na Birhen ng Antipolo yung title na Our Lady of Peace and Good Voyage. Dahil nga siya ay Our Lady of Peace and Good Voyage,
ang isa sa talagang number one na prayer sa mga tao ay yung safe travel. Yung maligtas sila sa kanilang paglalakbay. Kung makikita nyo dito, araw-araw, hindi nauubos ang blessing ng kotse, ng bike, ng bus, ng motor, lahat na ng sasakyan. At tingin ko din, hindi lang basta sa paglalakbay sa sasakyan, hindi ating sariling paglalakbay sa buhay na pinagdarasal ng mga tao na maranasan nila yung mapayapa at maayos na paglalakbay sa buhay. Napili ko siyang patrona bilang isang ina na talagang gumagabay sa akin, sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Ang patotoo ko sa paglilingkod ko dito sa Dambana, marami na akong narinig na kwento doon sa himala ng Mahal na Birhen. At doon, mas lalong lumalalim ang aking pagdedebosyon sa Kanya. Pagdating sa miracles, napakadami niyang miracles. Meron din kasi isang devotion sa kanya, yung kanyang belo, yung kanyang manto. Kapag mayroong may sakit sa pamilya, hinihiram yon at kinukumot, inuuna ng may sakit. At sinasabi nila 2 bagay. Kung hindi gumaling, peaceful death. Akala ng mga tao nakatago. Hindi. Lagi siyang nasa main altar sapagkat siya yung pinupuntahan ng mga tao. Siya yung dinadalo ng mga tao. Hindi na nga lang namin siya pinuprosesyon kasi iniingatan na nga siya, pinuprotektahan siya. Kaya ang lagi nagpo-procession ay yung kanyang replica. Pero kapag mga special occasions, coronation anniversary niya, closing ng pilgrimage season, at nung pandemic, nung kailangan natin ng tulong ng dasal ng Mahal na Birhen, lagi namin ginagamit yung original. Ang kahanga-hanga din dito kapag mahal na araw ay yung alay lakad ng mga deboto ng Mahal na Birhen. Pagkatapos ng misa ng huling hapunan kapag Huwebes Santo. Simula ng mga alas 6 ng gabi, makita mo marami nang umaakyat. Ang last record noong 2019 bago magkaroon ng pandemic ay 4.2 million. Ang simbahan, kumbaga, ay parang shell lang yan, shell. Kaya nga, masasabi natin, itong mga simbahan ito ay living spaces. Kung wala nang seremonyas diyan, kung wala nang nagsisimba, hindi niyan simbahan sa totoo sasabihin natin. Yan ay museum o art gallery. Ang simbahan ay nabubuhay kapag may pagdiriwang. Walang museo sa Pilipinas. When it comes to churches, walang museo. Pagdating ng Holy Week, buhay na buhay ang mga simbahan. Pagdating ng buwan ng Mayo, milyones ang umakyat sa Antipolo. So, ang phenomena sa Pilipinas, yung mga simbahan natin talagang ginagamit pa. Palagi ko, somewhere there, sa kamalayan ng Pilipino, ang simbahan ay tahanan. Kung saan, pag may problema, pag malungkot, isang lugar na pwedeng puntahan at makakaramdam ng comfort, ng pagkaanan ng kalooban, na may nasabihan ng pinakamalalim na suliranin at concern sa buhay. Isa ding lugar na kung saan nakakatagpo yung mga taong gusto nating makasama. Mga kaibigan, mga kapwa mananampalataya. And then at the same time, of course, yung symbolism niya, this is a place where God can be experienced in a very special way.
Dalawang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang nangyari dito sa Malolos Cathedral. Una, dito naganap ang pagdulog ng mga kababaihan ng Malolos kay Governor General Valeriano Weyler. So nung dumalaw siya dito sa Malolos Cathedral, yung mga kababaihan ng Malolos ay gumawa ng paraan upang makausap siya at idulog yung kanilang pagnanais na makapag-aral ng wikang Espanyol. Pangalawa, ang lumang kumbento ng simbahang ito ang nagsilbing unang Malacanang sapagkat dito nanirahan si Presidente Emilio Aguinaldo habang ginaganap ang Malolos Congress. At habang isinasagawa ang Kongreso ng Pilipinas doon sa Baraswain Church, dito siya umuuwi at naninirahan. Bahagi ng ating pagiging tao ay ang ating memory. When we lose our memory, we lose our humanity. Kailangan natin na alam ang nakalipas. At yan ang heritage. Ang ginagawa ng heritage conservation, pinapaalala sa atin itong nakalipas. Yung puno na nakikita natin sa harap ng Malolos Cathedral ay itinataya na century-old tree. Ang punong ito ay naging saksi sa kasaysayan hindi lamang ng simbahang ito, kundi maging ng Pilipinas. Makikita natin doon may depiction na may mga taong nagpupulong. At yun ay paalala na marahil sa ilalim ng punong ito ay naganap ang pag-uusap ng ilan sa mga revolusyonaryo kung paano na isasagawa at patuloy na paigtingin ang paglaban para sa kasarinlan ng Pilipinas. Kung ating iuugnay yung kasaysayan ng simbahan at ng bayan dito sa Bisita Iglesia, makikita natin na sana ang pagbisita natin kay Jesus na nung panahon na yon, Huwebes Santo, ay nagdurusa na susundin ba niya ang kalooban ng Ama. At nung bandang huli ay sinabi niya, hindi kalooban ko, kundi kalooban mo. Yan ang kalayaan. Ang kalayaan ay ang kalimutan ng sarili para maialay ang sarili sa mas mataas na pakay na higit pa sa akin. Brothers and sisters, the body of Christ. Amen. Kung magbibisita iglesia ako doon sa simbahan na yon, yun ang hihingin kong biyaya at doon ko sasamahan si Jesus. Bilang isang katedral, ito yung sentro ng Diocese ng Malolos. Kaya malaki ang ginagampanan ng simbahang ito sa debosyon sa Mahal na Birheng Maria, lugar ng pananalangin sa Kanya, pagdulog para sa mapangangailangan, at marami yung makapagpapatunay na sa kanilang pagdalangin ay natatamo nila ang kanilang makahilingan, pangangailangan, na darama nila ang pagkalinga ng Mahal na Birheng Maria. Marami talaga yung may debosyon sa Mahal na Birheng Maria, ang Immaculada Concepcion de Malolos. At bilang pagkilala dito, noong Golden Jubilee Celebration ng Diocese of Malolos ay ginawaran ng canonical coronation ang imahen ng Mahal na Birheng Maria na nasa main retablo ng simbahan. Ito ay naganap noong March 10, 2012. Noong March 31, 1899, ay ipinasunog ang simbahan ng Malolos upang bigyang daan ang pagtakas ni Emilio Aguinaldo at ng ilan pang mga sundalo mula sa mga puwersang Amerikano. Halos natupok ang kabuuan ng simbahan at buong kumbento ay nasunog. Yung mga pader ay yon pa din yung original na adobe na pader, yung bell tower yan pa din yon, pero yung altar ay bago na. Yung lumang retablo ng simbahan ay hindi na natin alam ang itsura sapagkat nasunog ito sa kabuuan at walang anumang bakas na natira. Sumayin niyo ang Panginoon at ang mabuting balita ng Panginoon
Sa totoo lang, ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Ang simbahan ay tahanan ng bayan o sambayanan ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi kailangan ng tahanan. Ang tunay na tahanan sa turo ng Kristyanismo ay ang Kristiyano mismo at ang sambayan ng Kristiyano. Sinasabi ni St. Paul, you are the temples of the Holy Spirit. Kayo ang templo ng Espiritu Santo. Pero siguro, dahil minsan tayo mga tao ay very imaginative, may bahay tayo, feeling natin si God, kailangan dito ng bahay. So, ayan yung bahay niya. Actually, kung tumahimik ka lang at nadadala mo siya kasi sabi sa atin, the Spirit lives within us. Nasa loob ko ang Espiritu eh. So, kung magbibisita iglesia ka, bisitahin mo ang Diyos sa iyong puso. At sa puso ng kapwa mo. Sa bawat simbahan na pupuntahan natin, we know that God is present there. At hinihintay tayo lagi ng Panginoon na lumapit sa Kanya, hinihintay tayo ng Panginoon na makipag-ugnayan sa Kanya. Yung pagpunta natin sa simbahan is already an invitation from God to meet Him. Kaya sana, patuloy nating gawin yung pagbibisita iglesia, pagdalo sa mga simbahan. Hindi nasasayang yung oras natin, hindi lang tayo napapagod kapag nagbabiyahe tayo kasi alam natin ang Diyos ang makakatagpo natin. Kung makabalik lang ako dito sa kasaysayan sa Pilipinas, nung dumami na nga ang simbahan, ang naging sentro ng Visita Iglesia sa Pilipinas ay ang Intramuros. Kasi may mga 7 Baroque churches dyan sa loob ng Intramuros. No? Sa kasawiang palad, dahil sa gera, no, nasira ang mga simbahan, at 2 lang ang natira, ang San Agustin Church at ang Manila Cathedral na itinayo muli. Sa San Agustin Church sa Manila, sa Intramuros, ay iba't ibang pahina ng kasaysayan ng simbahan ang nandyan. Makikita natin pati ang libingan ng mga unang mga pinuno ng rehimeng Kastila na namuno at sumakop sa Pilipinas. Naandyan din sa simbahan ng San Agustin ang estilo, arkitektura na magpapaalaala sa atin ng panahong kolonyal. Makikita natin dyan ang mga imahen ng iba't ibang ng mahal na birhen, ng iba't ibang santo, na makikita natin ang naging impluensya ng Espanya, pati ng Mexico sa Pilipinas. Pero makikita rin natin kung paano ang Pilipino ay naglagay ng kanyang tatak sa tinatanggap na pananampalataya. Ang simbahan ng San Agustin ay masasabi natin isa itong kakaibang simbahan sa ating bansa sapagkat ito po ay merong 4 na iba't ibang pangalan. Simula po nung naitatag ang San Agustin Church noong 1571, ito talaga ay tinatawag na Iglesia de San Pablo. Ang titular patron po ng San Agustin Church ng Iglesia de San Pablo ay conversion ni St. Paul. Sa pagkakasira po ng parokya sa loob ng Intramuros, inilipat sa San Agustin Church noong February 1945 after the liberation of Manila ang seat ng parish. At dahil po dito na rin pumasok yung pangalawang title niya, Immaculate Conception Parish. Yung pangatlo ay tinatawag din ito na Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolation. Noong September 2000, idiniklara po ang San Agustin Church bilang isang Archdiocesan Shrine ng Archdiocese of Manila ng Our Lady of Consolation. At ang pang-apat pong pangalan na talagang kilala siya
Kilala siya sa tawag na San Agustin kasi po ang monasteryong ito ang mother house ng mga Agustinians. Ang simbahan po nating nakikita ngayon, natapos po ito noong 1604. 422 years na yung structure na nakikita natin ngayon na nakasurvive sa both natural and man-made calamities. Dito nag-umpisa yung ating pong pananampalatayang Katoliko. Dito rin po sa simbahang ito nakita namin yung kwento, yung history na kung ano yung mga isinakripisyo ng mga naunang mga paring Agustinong nag-mission dito sa bansa natin. At dito rin po namin, kami mga paring Agustino, mas lalong tumatag ang aming pananampalataya dahil sa kanilang isinakripisyo kung bakit ito natatag na simbahan at kung bakit marami ang naging Katoliko dito sa ating bansa. Isang katangian nitong maraming mga colonial churches natin ay tinatawag dito ng iba mga historians total theater. Kasi sa simbahan na ito, pag ginaganap ang seremonyas, lahat ng uri ng mga sining ay nagsasama-sama. Halimbawa ng biswal, nakikita natin yan sa mga ukit sa simbahan, sa mga pintura sa kanyang mga pader at saka sa kanyang ceiling, sa kanyang kisame. Doon ang visual arts. Saan naman ang literary arts, nandun yun sa mga sermon ng mga pare. Pumapasok din yung masasabi natin yung music, importanteng musika. At madrama din halimbawa ang misa, kung papansin mo na mabuti, may mga kandila, may insenso. Para sa mga hindi pa nakakapunta rito na ngayon pa lang pupunta at makakarating, mahalaga po nilang makita yung ginagamit sa misa na lahat po itong mga original pa, yung mga paintings, mga statues na narito, at nandito rin po nakalibing yung founder ng Manila, si Miguel Lopez de Legazpi, na kung saan dito po sa side ng altar, nandun po ang kanyang tomb. Yung mga nasa kisame po, yung nakikita natin, sa unang pasok niyo po dito sa San Agustin, akala mo mga nakaukit sila, mga carved directly sa stone. But actually po, yan ay flat. Naka 3D lang siya, 3D painting kumbaga. Flat surface yan kapag tinitigan mo siya. Itong trumpal oil painting na to na ipininta noong 1800 ng dalawang Italian masters, si Alberoni and Di Bella. Sila din yung mga nag-train sa mga Pilipinos noong araw upang makapagpinta sa iba pang simbahan na ipinagawa ng Agustinian. Tatandaan po natin na ang simbahan bilang isang istruktura, ito yung tahanan ng Diyos. Kung saan, nandun sa ating kaisipan na kapag tayo ay papasok sa simbahan, dapat makikita na natin yung yung wow, nandito ako sa tahanan ng Diyos. Yung pinasok ko, dito ko makikita yung foretaste of heavenly reality. Kasi sa simbahan, dito natin ginagawa ang iba't ibang sakramento, lalo na ang sakramento ng Eucharistia. Kaya dapat nandoon palagi yung beauty. And after all, for St. Augustine, God is beauty. Makikita natin ang Diyos sa kagandahan ng kanyang nilikha. Ang San Agustin Church na hanggang ngayon ay nakatayo. At kahit na mayroong lumalabas na mga cracks at minsan ay hindi na yata kayang ayusin ng teknolohiya, nakatayo pa rin siya. Sabi nga namin, mukhang milagro na lang talaga kung bakit ang simbahang ito ay nakatayo dyan. At ang alam natin na ang lupa ng Intramuros ay mabuhay. No? Maaaring sa ilalim niyan ay sumisingit na ang tubig galing sa Manila Bay. Pero nakatayo pa rin. At nanatiling nakatayo yung nakatayong simbahan na yan.
ay kasama ng pangako ni Jesus, hindi ko kayo iiwan. Iniwan niyo man ako noon. Hindi ko kayo iiwan. Kaya tumugon naman tayo. Siya nang hindi nang iiwan sa bisita iglesia. Maging masambit nawa natin. Narito rin kami. Hindi ka namin iiwan. Balik-balik na rin man ang nangyari doon ay pinakita ng mga Pilipino na ang kanilang pananampalataya ay isang puwersa para sa pagbabago. Na mapayapa, na kaya ng puwersa ng pananampalataya ang magbukas ng bagong mundo, bagong pag-asa, bagong buhay sa pamamaraan na hindi sumisira. Kasi nga, bagong buhay, pero nang hindi na yayapak o sisira sa kapwa. Yan ang nasa ugat ng ating tinatawag na EDSA Shrine. No? Ang tahanan na ating bilang ina ng kapayapaan. Ang EDSA Shrine, itong simbahan mismo, ay itinatag noong 1989. So, 3 years after the EDSA Revolution. Kaya ito na itatag dahil gustong kilalanin ni Cardinal Jaime Sin ang kagitingan ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga mananampalatayang Pilipino. Pumarito yung mga mananampalataya kasama ng mga madre, mga pare, mga seminarista, pati mga laiko. Dahil sila ay tumugon sa panawagan ni Cardinal Sin na ipaglaban natin ang demokrasya, ipaglaban natin ang kalayaan ng mga Pilipino, at itong EDSA Shrine ay sumasagisag. Ipinapakita sa inyo na hindi dapat mamatay, hindi dapat mawala yung pagnanais natin na mapagandang takbo ng buhay natin, mapaayos natin ang paninilbihan ng mga inihalal natin, ng mga pinuno sa pamahalaan, at higit sa lahat, tayo ay lalo pang mapalapit sa Diyos, mapagbuklod tayo ng pananampalataya natin sa Diyos. Siguro isang magandang isipin natin, no? O maraming lugar na pwedeng pagtipunan, pwedeng magkita, no? Pero yung ideya ng itinangi, no? Set apart in English, no? Ang simbahan ay isang lugar na itinangi, set apart precisely, no? Para sa ganyang layunin, no? Yung pagtatagpo ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Nandito yung masa, nandito yung elite, nandito yung educated, nandito yung hindi nakatapos. Unang-una nakikita natin yung mga tao na pumupunta talaga because they want to talk to God, they want to commune with God before embarking on their job. At pagkatapos sa Manila magtrabaho, siguro nagpapasalamat din sa Diyos bago sila umuwi. Unang-una mapapansin dito na architectural work ay yung napakalaking birhen dito mismo sa tuktok ng simbahan. Ito ay pagpapahayag na tayo bilang mga Pilipino ay ginabayan ng mahal na birhen nung tayo ay lumalaban sa diktatorya. Pangalawang makikita natin sa harapan mismo, sa fasad, fronting EDSA mismo, ay ando doon, yung kumagkakasaysayan ng EDSA II Revolution. Nakalagay doon sa murals, yung mga issues
na naging dahilan para mapatalsik din natin ang di umano pangulo na wala ng moral ascendancy na pangunahan, pamunuan ng Pilipinas. Sa loob mismo ng simbahan, ando doon din yung crucified Christ na gawa sa glass, di ba? So very unique 'yon, And then if you're already inside the church, makikita din natin dito na sa mga gilid niya sa taas, sa may ceiling, both left and the right sides, makikita din natin dito ang kasaysayan din ng mga Pilipino noong First EDSA Revolution. And of course, we have the Adoration Chapel na binibisita na napakaraming mga mananampalataya, napakaraming mga Pilipino. Nung dumating ako dito, ang sabi nila, lagi namin binibisita yung Father. Marami kaming iniyak dyan. At very miraculous because all our concerns, all our petitions, sabi nila, ito ay nasasagot. Ay naging lugar kung saan ang mga Pilipino na nagnanais sa mapagandang takbo ng kanilang buhay nagtitipon-tipon. Kaya etong mga pangyayaring ito ay naging bahagi na ng ating kasaysayan, naging bahagi ng ating buhay, at sabihin na rin natin bahagi ng ating pananampalataya. Kasi alam nyo yung simbahan, hindi lang dapat nagsasalita ng tungkol sa salita ng Diyos, hindi lang dapat ito pinapangaral, kundi ang simbahan din na nakikisangkot. Sapagkat ang simbahan na nagsusulong din ng karapatang pantao, ng hustisya, ng kung ano makabubuti para sa lahat. Etong lugar na to, etong simbahan na to, gawin nating platform, gawin nating boses para maiparating natin sa taong bayan na meron tayong dapat gawin. If we ask the Lord something, let us see to it that it is good for us as well as ang EDSA Shrine sana maging paalaala na may bagong buhay kung tayo ay magsasama-sama. Kasama ni Jesus, kasama ng mahal na ina, at kapayapaan ang magiging bunga. Pag tayo ay pupunta roon sa bisita iglesia, sana maalaala natin ang pighati ng mga tao na katulad ng pighati ni Jesus. Maalaala rin natin na ang pighati ay dapat umuwi sa pagtutulungan, sa sama-samang paglalakbay. Manalangin po tayo. Mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po na sa takdang panahon kami, ang iyong sambayanan na naglalakbay sa dilim, ay nakasilay ng liwanag sa pamamagitan ni Jesus na nakilakbay sa amin, pinasa ng aming krus. Naramdaman din niya ang aming mga takot, ang aming kahinaan. At siya po'y nakikiusap, samahan namin siya. Pagpalain mo po ang aming pagsama sa Kanya sa pamamagitan ng bisita iglesia. Pukawin niyo po ang puso ng bawat isa upang ang aming debosyon na ito ay umuwi sa mas malalim na pagkapit kay Jesus at pagtugon sa aming mga kapwa-tao.
na nag-iisa, nagdurusa, at napapabayaan. Matumbasan nawa namin ang pagsasapiling ni Jesus sa amin ng matapat na pagsama sa Kanya sa ating mga kapwa. Kailangan po namin ang lakas sa paglalakbay na ito. Kaya hinihiling namin ito sa iyo, aming Diyos Ama, sa ngalan ni Jesus at sa lakas ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo at ang inyong paglalakbay kasama ni Jesus, ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sa bawat kong hininga, hakbang ng aking paa, saan man mapadpad, poon nariyan ka tuwina. Sa bawat kong salita, laman ng puso't diwa, isip ko't kalooban, batid mo Diyos kailanman. Tumakbo't lumayo man, ikaw ay talikdan, kamay ko yung tangan, walang ibang tahanan. Ikaw poon aking sandigan, tanging kinakapitan, sa'yo tumatahan ang puso kong hapot, sugatan.